In this reading, we will going to have love reading. And this is for in a relationship. And ang focus ng ating reading is kung ano yung energy na person mo towards you. Okay, so let's see. Let's see the situation first. Anong meron sa energy ng person mo? Ano yung pag kasi towards you, paano kanya nakikita? Ano yung nararamdaman niya sa'yo? Ano yung gusto niya sabihin? Ano yung gusto niyang i-open up? My loves, meron ditong contentment and happiness. Lumitaw din my loves yung recalling, memories. Okay, meron dito expressive mastery. So my loves, I hear kung towards you ang natin dito. So energy ng person mo towards you, I hear dito meron ditong satisfaction. Pwede din my loves na pinapahalagahan niya ako ano yung mga pinagsamahan niyo before. So I also hear my loves. Pwede mong tanongin, expressive ba? Ipinapakita ba yun ng person mo sa'yo? Ipinapakita ba ng person mo or ipinaparamdam niya na contented siya? Kasi dito may loves na meron dito it's either na itong person na to magaling magpakita ng happiness, maganda, sabihin natin na ipapakita or na i-express niya yun, pwedeng ganun. Or pwede din my loves na literally ito ay very charming na person. Alam niya my loves na drawn ka sa kanya, alam niya na love mo siya. Pwede ganun my loves. They are aware kung gaano mo siya kagusto. So my loves, pwede tanongin mo ang sarili mo my loves na expressive ba yung person ko? Pero dito, para mas maging malinaw my loves kasi ang tanong natin is energy niya towards you. So I hear dito, nandun pa naman yung contentment and happiness my loves. Look at the energy. Though, meron dito kasi na pag kasi tiningnan mo tong energy na to, parang ito yung mga past wounds. Pwede din my loves na during this connection, merong natitrigger sa kanya na past wounds. Pwede my loves na dumadating siya sa pagkakataon na parang nagiging wounded ulit, natitrigger yung pain. Pwedeng ganun my loves. Pwede my loves na hindi niya pinapakita. Like for example, childhood trauma. Meron ka bang alam na parang kumbaga naging trauma sa kanya before? Kasi iba yung energy dito sa recalling eh. Pwede ito past wounds to na hindi brought by this relationship. By your connection, hindi brought by your connection. Pwede my loves because of this mastery, hindi niya yon na ipapakita. Ang pinapakita niya sa relationship na to is contentment. Pwedeng ganun. So my loves dito, makikita natin, di ba, ang saya. Pero parang deep inside, nandun yung wounds. Pwede my loves na, yun nga, may natitrigger to na past wounds, but hindi niya to pinapakita. Pwedeng iba ang pinapakita niya. Pwedeng may loves na iba yung ina-express niya doon sa kanyang actions. Pwede may loves kaya mo din tinatanong kung ano yung energy ng person na to towards you. Pwedeng nararamdaman mo yun na may something sa kanya. So, let's see if sabihin natin, kasi ito yun. Kung meron kang gano'n na sabihin natin nararamdaman mo na may something sa kanya, pwedeng ito nga yun, yung trigger niya sa kanyang mga past wounds, sa pagre-return ng kanilang pain, pwedeng ganun. And I hear na hindi naman to, it's nothing to do with you kasi lumitaw na dito satisfaction eh. Pwede may loves na sinaset aside niya to, yung kanyang inner wounds, para dito sa relationship na to. Hindi niya to pinapakita. Pwedeng ayaw niya to, ayaw niya na madamay ka, or ayaw niya i-open to sa'yo. Kasi mostly, lalo na kung masculine, hindi niya laging yung pinapakita kung ano man yung kanilang mga triggers. Okay, let's see more clarifiers for this energy. So, let's see more.
energy of this person towards you. Energy of this person towards you. Yes, my loves. I hear na nandun. Pwede may unsent message. Okay. So, mayroon dito, my loves, Dalawa. My loves, eto. Kung halimbawa, yung person mo is para may gusto sabihin. Pwede kung hindi sa'yo to. Ayan, meron ditong text message, unsent messages, meron ditong keeping tabs. So, dito, my loves, sa whole, I hear na parang kumbaga okay nga. Parang feeling naman niya buo siya. Dito. But, dito kasi, my love, sa memories, parang nandito yung text message, meron pang unsent messages. Pwede ito is parang sounds as regrets. And dito, my loves, lumitaw dito yung divine intervention. And keeping tabs. So, my loves, kung hindi kayo hiwalay, I hear na pwede, my loves, na parang pumapasok dito, I hear na itong connection nyo, ang intervention. Kasi meron ditong keeping tabs eh. Pwede, my loves, yung connection na to, yung parang naging intervention dito sa recalling na to. So, my loves, meron ba siya na parang sa tingin mo, yung meron ka bang pinagsasalasan sa past? Sa tingin mo or nararamdaman mo ba na parang hindi pa siya ganun ka-move on sa kanyang past love life? Kasi meron ditong keeping tabs. Meron ditong text messages, unsent messages. Pwede, my loves, dito, kagaya ng sinabi ko, meron ditong parang energy ng regrets. And I hear, my loves, dito sa divine intervention na to, pwede, my loves, yung connection ninyo, yung mismong intervention or yung mismong parang naging hadlang doon dito, kung sino man to, kung saan man siya, or ano man yung reason bakit they keeping tabs on social media. So, pag keeping tabs kasi, my loves, parang meron kang inaabangan, di ba? Meron kang inaabangan, meron kang tinitingnan, meron kang sinisilip. Di ba ganun, my loves, yun? So, pwede din, my loves, na time for reflection. Itong person na to is very charismatic and sabihin natin, napahinga ba to sa love life ng matagal? Dahil kung hindi, para, my loves, hindi niya nagawang makapag-reflect, hindi niya nagawang ma-realize muna yung totally, alam mo, yung move on from the past, parang hindi niya naisagawa yun. Para kasi ang nangyayari, agad, from pagkatapos sa isa, move on agad. Parang ganun. So, dito, I hear na hindi niya nagawang mag-reflect. That's why, yung wounds na yon paulit-ulit bumabalik. Ni hindi niya nagawang talagang dumaan sa proseso ng tunay na pag-acceptance or move on. So, yun, meron, my loves, pwede yung person na to is keeping tabs on social media. Pwede, my loves, na naiisip din niya yun. Pwede reconciliation or closure. Pero dito, hindi pa niya yun ginagawa. Lahat ito ay nasa isip lamang. Kasi, because of these memories, nagbabalik lang lagi. Pero dito, sa unsent messages, ibig sabihin, hindi pa talaga siya nakikipag-communicate. The pain is still there. Pwede the memories is still there because of this. Pero, kumbaga, they still, I hear, trying to express that they are contented with you. Pwede, my loves, na
ikaw as their partner, gaano mo lalawakan yung wisdom doon na parang nandun siya sa stages na yon, na parang ang gusto naman din talaga niya is maging contented and happy. Okay? So, pwede, yun na talaga. Kasi dito sa expressive na to, pwede may loves na isinaset aside niya out of, sabihin natin dun sa inner self niya is tinatago niya yung wound. Pero dun sa ginagawa, hindi niya naman ginagawang bumalik, my loves. Hindi niya ginagawang makipag-communicate kasi nandito naman yun. Meron na siya mga bagay na gustong sabihin or yung bagay na hindi niya nasabi before. Meron pa siyang ganun sa isipan niya. Okay, let's see more clarifiers for this love connection. Let go of the need to control. Okay, my loves. So, allow this situation to unfold naturally. Okay? So, yun nga, parang kumbaga, it's nothing to do with you naman, my loves, kasi yung person mo, hindi naman talaga niya ginagawa yun. They want to feel you that they are contented. Gusto niya i-express yun, my loves, even na nasasaktan pa rin siya. So, dito hindi natin mapipilit ang mga bagay-bagay or siya, hindi natin siya mapipilit na mag-heal agad, di ba? So, pwede din, my loves, na andyan din yung engagement. Your love life is soon ascending to higher level of commitment. So, gusto din niya yun, my loves. Pwede din talaga. Nasa isip niya yun. Pero meron nga lang siya talaga mga nostalgic. Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. Okay, so dito, my loves, sa energy naman niya towards you, I hear na ayaw kanyang madamay. Kung ano man yung mga wounds niya sa past, kung ano man yung pain niya deep inside, ayaw kanyang madamay. Pero pwedeng hindi niya yun nare-realize na na-i-express niya yun somehow. So, dito, my loves, kung meron mang mga ganon na parang nagkulang siya na maitago yun, yung kanyang nararamdaman from bitterness or from this nostalgic energy, from this keeping tabs on social media, I hear na gusto din naman niya mag-level up yung relationship na to. So, siya yung tipo ng taong parang gusto mag-move on pero nandun pa rin sa stages ng healing. Okay, let's see message from this person. Isipin mo siya. Isipin mo yung boyfriend. Ayan. Okay. So, nahulog to, my loves. I hope you'll wait for me. I hope you will wait for me. Pwede talaga, my loves. Hindi pa talaga to totally nakaka-move on. Seek professional advice. So, I hear, my loves, wag kang pang ibabawa ng ego mo, my loves. I sometimes wonder if you care. You are so beautiful. Why did you need me? So, I hear, my loves, dito, andun yung pag-acknowledge niya sa'yo as partner. Pero, sabihin natin, minsan ba, parang, kumbaga, minsan parang naghahanap to ng lambing. Pwede, my loves, na nagsa-self-pity din to dahil nga dun sa naranasan niya sa past. Okay? So, I hear dito, my loves, yun nga, no, let go of the need to control. Okay, so dito my loves, parang kumbaga they are telling you na makinig ka, my loves. Wag kang sabihin natin, wag kang magpa-control dun sa galit mo, or kung nagseselos ka man, wag kang magpa-control doon. So dito, my loves, I hear na ibalanse mo yon kasi kailangan din niya yon, my loves. Kasi nandun siya sa period niya na kung saan nagse-self-pity nga siya. Gusto niya na sabihin, magstay ka even though na parang nandun siya sa level na yun, andun siya sa healing na yun, my loves. I hope you'll wait for me. So, pwede, my loves, na gusto niya pagtiyagaan mo pa siya. Konting panahon pa, parang ganun, my loves. Kasi meron naman siyang pagtingin. When it comes to, sabihin natin, commitment, nandun naman, gusto din niya mag-ascend, mag-level up itong relationship na to. So, I hear, nandun din, my loves, yung acknowledgement. So, they want you. They in love with you. They attracted with you, my loves. So,
minsan lang, my loves, I hear na meron ka nga siguro na controlling issue. Pwede, my loves, na out of your, sabihin natin, pwede jealousy. Kung hindi ka man jealous, pwede ma-pride ka, my loves. So, yun yung parang gusto niyang ma-realize mo, my loves. So, let's see more message from this person. You are the best thing in my life. Naniniwala ka ba, my loves, doon? So, pwede sinabi na din niya sa'yo to. Sinabi niya na ayaw na niya. Pwede gano'n, my loves, eh. So, kumbaga, kasi nandun pa siya sa, sabihin natin, stages nga ng healing, nasa process pa siya ng in denial and pag-move on. So, nahulog to, my loves. I couldn't let you get close to me. Ayaw niya talagang i-open kung ano man yung wounds na yon, my loves. Pero, my loves, nandun yung contentment. Kontento naman sa'yo yung person na to. I know I was a distraction from your pain. Alam niya, aminado siya na hindi siya 100% na nakaka-move on pa. Alam niya na sasaktan ka, my loves, pero gusto din sana niya na maintindihan mo siya. Okay, so final message from this person. So, despite doon sa pinagdadaanan niya right now, ano yung gusto niya na, kumbaga, ma-realize mo or maintindihan mo about this love connection? Divine guidance. I am amazed at how the universe brought us together. Everything keeps falling into place for us. There are divine forces at work guiding us to union and love, my loves. So, energy from this person towards you. Andyan ang love. I want to make love to you with which you have never experienced before. So, ito focus ng energy, my loves niya, they are hopeful. Alam mo yun? They are hopeful na parang, kumbaga, itong love connection nyo is yung parang maging ideal, perfect connection for them. Kasi nga, nanggaling siya doon sa previous niya na parang more on regrets and sabihin natin, more on bitterness, my loves. So, I want to intimacy in every way possible with you. I just want us to know each other like no one else before us has ever known. So, my loves, dito, everything keeps falling into place. Divine is working behind the scene for us. Nananalig pa rin to, my loves, na meron pa na pagle-level up sa connection ninyong dalawa. So, let's see kung ano yung message ni spirits about this love connection. So, dito, my loves, pwede na confirm na rin ng person mo na huwag mo muna siyang sukuan. Kung ano man yung naipoproject niya right now, that is because of their wounds sa past. Pwede nga sa past niya, sa ex niya, sa previous love life niya, pwedeng ganun. Pero yung pagtingin niya sa'yo, hindi naman nababago, my loves. Enlightenment. My loves, I hear mas ikaw yung pinang-iibabawan talaga ng ego. So, with enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. Okay, my loves. So, dito, kailangan niya magkaroon ka ng clear thinking. So, yung person mo, wala siyang iniisip na something na makakapanakit sa'yo, my loves. I hear they are hopeful. They are, sabihin natin, pinoproject niya sa future kung ano yung possible na mangyari. They are, andun yung hope na maging mas malalim pa, maging deeper pa yung love connection na to. Maging, sabihin natin, guided and blessed itong relationship na to. Okay, my loves, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.